Tingnan natin kung itong Vespa S125 ay kapalit-palit para sa ating ADV 150. Kasi pagkuha ko pa lang na to, ramdam ko na uy wow, okay, naka Vespa ako. Parang mas tinitingnan ako ng mga tao. Kasi nga para sa akin, sa mata ko, mas angat to eh. 200,000 hindi pa kiles. For tonight, ang gagamitin natin ay ang ating ADV 150. Pupunta tayo sa kaibigan ko para i-trade to sa kanyang Vespa. Pero bago yan, gusto ko muna ipakita sa inyo ang bagong MDL natin. Sobrang late na, ngayon lang ako nagpakabit. So tara, i-on natin. Ayun oh. Ito yung white nya, ito yung low beam, tapos meron din siyang high beam. Yun nga lang, hindi siya pwede magsabay, pero okay lang. Ang pinakasabay na lang niya kapag naka-low tayo, meron tayong passing light. Yan, dyan siya nagsasabay. So para nagiging all weather. At bukod dyan, nagpalagay din tayo ng piyaya horn. Piyaya eh, no? Ay, saan pupunta si kuya? Ay, sorry. Magpa-park. Sobrang sakto. May parking slot pala doon. Sorry na. So yun nga, nagpakabit din tayo ng horn. Try natin konti, pero konti lang kasi gabi na. Naka-rapid horn din tayo. Tapos nagpa-flash din yung yellow light nya. Tapos ang itsura nya, slick lang. Nandyan lang sa harap. Sure naman ako, hindi ito yung first time yung nakita yung ganitong design. So matagal ko nang gusto. Kaya ngayon, na-unlock na natin ang night ride sa ADV. Punta na tayo sa kaibigan ko para i-trade to sa kanyang Vespa. So hahatiin natin tong ride na to sa ngayon gabi, pero maya maya itutuloy natin to ng umaga kasi ayoko naman i-full vlog ng gabi. At bago natin ituloy, gusto ko lang mag-shoutout kay Mavs Garage kasi sila ang nagkabit ng ating MDL. Try ko mag-insert ng konting clip ng videos kung paano nila in-install kasi ni-record ko yun eh, vlinag ko rin. So pakita ko sa inyo. At saka ang dami nang nagawa ng Mavs Garage na ADV 150, kaya alam kong kabisado na nila yung pasikot-sikot at mabilis lang nila magagawa. Ayan, maganda dito i-review yung una kong comment kasi medyo dumidilim na. Pero compare muna natin sa stock kung wala ang ating MDL. Yan, stock headlight yan ha. High beam, low beam, high beam, low beam. Parang wala lang. Pero pag inon na natin ng MDL, sheesh. Pero ang next na ayaw ko, parang medyo malaki ang difference ng high and low beam niya. Ayan, low beam, tapos high beam. Kung makikita nyo, wala masyado sa floor ng color yellow kasi sobrang taas ng high beam. Kapag in-adjust ko naman at binaba ko yung high beam, edi magiging sobrang baba naman ng low beam natin na color white. And it's time to trade our ADV 150 for a Vespa scooter. Let's go! Swabe talaga gamitin itong ADV. Walang halong pagsisisi. Ganda. Sheesh. Putik ang taas pala nito. Guys, tingnan nyo, naka-tiptoe ako sa Vespa. Ramdam ko agad yung arangkada, guys. Grabe, pero ganda ng upuan. Ba't ganun lahat ng mga motor na nabibili ko? Ang papangit. O naninibago lang yung puwet ko. Pero hindi, maganda yung upuan niya. At ganun-ganun lang, naka Vespa S125 na tayo. So nakuha na natin, pero hindi natin uubusin ang oras natin sa pag-vlog ng Vespa na to ng gantong gabi. Ang dami na palang motoshops dito. Oops. 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 Sarap. Ang dali gamitin. So skip na natin. Next chapter, daylight, let's go. At yun na nga, ganun-ganun na lang, umaga na. Mare-review na natin or masusubukan na natin ang Vespa S125 na trinade natin sa ating ADV 150. So tara, punta lang tayo sa Full Print Manila. Mag-check tayo ng mga jerseys nila at saka yung mga padded jerseys nila kasi baka magpagawa kami. Hindi pa sure, silipin muna natin. Kape-kape, tambay konti. Pero bago yan, magkwentuhan muna tayo sa daan. Tapos tingnan natin kung ano yung live na mafe-feel ko gamit itong S125. Sa mga hindi nakapanood, last time na try na natin ng Primavera, I think that one is 150cc. So ito 125 lang ata. Although hindi ko naman ramdam so far hindi ko naman ramdam yung difference nung 25cc na yon. Bagay pa yung gloves natin at saka helmet dito sa Vespa kasi classic look. Except sa short natin. Yun lang yung medyo kamote. Nakasapatos naman tayo pero naka short.
tayo ngayon. Dahil maniwala kayo o sa hindi, nasa laundry lahat ng pantalon natin. Tingnan natin kung itong Vespa S125 ay kapalit-palit para sa ating ADV 150. Isa sa mga unang napansin ko pala dito na hindi ko type, so sorry na agad. Alam ko maraming natitrigger kapag nagko-comment ako sa Vespa. Ang dami naiinis, ewan ko bakit. Sinasabi ko lang naman kung ano yung totoo. Iba kahit yung pag-compare ko ayaw na agad nila. Parang masama ba? Parehas lang naman scooter at motor yun ah. Anyway, ang isa sa mga ayoko dito, yung busina niya, kung saan nakalagay. May camera dito ngayon, yes, pero kahit na nakaganto ko, masyadong malalim yung busina dito. Humaharang itong puti. No gets? Parang kailangan ko pang gumanon. So medyo off yung positioning ng busina for me. Hirap sundutin. Naharangan ng sarili niya ang katawan. Nawiwirdohan ako, hindi naman ayaw, is yung arangkada niya. So pagkuha ko agad nito, ramdam ko na mas maarangkada siya kaysa sa ADV. Kasi bulok talaga yung ADV 150 ko pagdating sa arangkada. Alam naman ng lahat yan. Ang bagal, ang tagal. Itong S125, okay naman yung arangkada niya, pero parang may delay at may burst. May delay siya, sobrang saglit lang, hindi katulad ng ADV. Siguro mga 0.2 or 0.5 second lang. Tapos bigla kanyang ibibirit. Nagugulat kasi ako. Hindi ko alam, baka ako lang yung problema, pero nagugulat ako. At saka parang feeling ko madadali ako one time na to na baka masubsob ako, lalo na kapag nag one hand ako kunwari. Tapos hindi ko na-expect na bigla niya akong gaganunin. Kunwari yung nasa ramp ako, nagpa-park ako dun sa may condo, bigla niya akong binigyan sa kalagitnaan ng pataas na ramp. Bigla siya nagbigay ng extra power, so hindi ko na-expect yun. Pero siguro maaaring hindi lang ako sanay kasi hindi ko to motor eh. Pero ganun siya, may power siya na hindi lang ako sanay. Yung brake levers, I think bago na to or hindi to stock kasi may letter Z dito. Siguro Zeloni kasi ito Zeloni rin eh. Pero yung brake niya hindi siya ganun ka, parang ang tagal nung bite. Kumakagat siya late na, tapos medyo matigas to. Itong kanan medyo matigas for me. So kapag tumodo tapos mag-brake ako, ang tagal, kailangan ko pigain talaga. Kaya ito naging big deal sa akin kasi na-feel ko nung pababa naman ako ng ramp, na-feel ko na parang hindi niya ako kaya itigil sa kalagitnaan ng pagbaba ko ng ramp. So palabas ako ng condo, diba? So imagine niyo, biglang may kotse na tumawid or may tao na tumawid, kailangan ko mag-stop sa gitna ng ramp kasi minsan nabibigla tayo sa mga bagay-bagay. Hindi ko na feel na kaya niya akong iligtas sa gitna. Parang bababa pa rin ako. Tapos kailangan ko pa rin gamitin ng, uy, may court to. Ayos ah. So parang medyo kailangan ko pa rin gamitin ng manual na paa. Yun lang naman. Pero again, hindi na stock to, so baka may nabago. And baka hindi lang talaga ako sanay. Disclaimer lang, kasi baka marami na namang magalit eh. ang hirap kutsain ng Vespa. Parang ang dami nagko-comment na the fact na kinumpare ko ang ADV sa Vespa, parang feeling nila nope, wag. So pagdating naman sa positive side, syempre again, yung itsura ng Vespa at saka yung dating niya and yung quality ng riding. So yun yung hindi natin makukuha sa ADV. Kasi pagkuha ko pa lang na to, ramdam ko na uy wow, okay, naka Vespa ako. Parang mas tinitingnan ako ng mga tao na kasi kakaiba yung bike natin, hindi na yung normal na ADV. Kasi nga para sa akin, sa mata ko, mas angat to eh. Tapos ang ganda ng upuan. Tapos ito, natuwa ako dito sa lalagyan niya dito sa sabitan. Kasi umorder ako ng KFC eh. Sakto, may ganyan pala. At saka yung susi na 200,000 hindi pa keyless. Nangiinis lang ng mga tao eh, no? So, biro lang. Overall riding, yung speed, yung bigay ng power, okay na okay siya. Hindi ko nga ramdam na 125 lang to eh. Parang 150 rin. Mas malakas pa nga ata sa 150 dahil dun sa torque niya. Mas torque ito kaysa dun sa Honda natin. Free parking, no ticket. Ayos.
Hindi ako nagkakamali, rare yung Mickey Mouse na Vespa. Tapos tingnan nyo, ka-all-ins, buti pa to. Tapos ito mga jerseys nila. Ito yung padded nila oh. Meron siyang shoulder tsaka elbow. May back din. Okay ah. Seat cover pala. Nakala ko nung una short. So trinayin natin yung isang may pad para sa close-up video nung dito sa vlog natin. Medyo halata lang yung pagiging bulky niya. Syempre, para protection. Shoulder, elbow, tapos meron siya back. Ganda ng design sa likod. 3XL to. Mukha tayong payat. Medyo ma-off ka lang kasi mukhang ang laki ng muscle natin. Pero again, pipili ka na lang for protection or yung forma lang. Ganda naman. Let's go! Parang tayo ata nauna kasi puro full print at saka Vespa group to eh. No? Ayos. Okay. Thank you. Okay, so tapos na tayo sa full print Manila. Okay naman. Okay din na nakita natin ng actual, hindi yung puro online lang yung jersey. Kasi nga baka magpagawa kami. So balik tayo sa pagtikim sa Vespa S125. Sobrang dali gamitin ito. Ang sarap niya i-maneho. Magaan na mabigat. Di ko alam kung paano i-explain pero ganun siya. Maliit na mabigat. Na may bigat. Yun. Kuha rin natin ng tama. Ayun, so yung pagpasok natin sa lane na yon, punta tayo dito sa left lane. Kinailangan ko yung burst na hindi natin ma-disrupt yung speed ng ibang kotse. Binigay niya. Sa ADV wala yun. Kasi nga sobrang bagal umarangkada. Tapos yung sinasabi kong bigla na lang nagto-torque, hindi ko siya naramdaman sa ramp ngayong paalis ako dito sa mall. At hindi ko rin siya naramdaman nung kumanan tayo. Ito ngayon lang. So siguro hindi lang ako sanay kasi bukod dun wala na akong iaangal dito. Sarap din ng panahon. Maaraw pero hindi siya yung tutukan. Kanina may kinunan akong video sa Full Print Manila. Siguro pwede natin i-share dito para kapag bibili kayo maging aware din kayo. Yung tela na gamit nila dito puti pero prinintan ata nila ng itim. Kasi kung makikita nyo, nakikita yung puti sa loob. So ayan, kapag tinignan mo sa loob ganyan siya. So sa experience ko may mga ganyan akong jersey. For me hindi ko siya masyado type. Lumalabas kasi yan yung pagkaputi kapag ano. Yung isang jersey ko na label, yung LABL, itim talaga siya hanggang loob. Kaya parang yung pagka-black niya mas suabe. Ito kita nyo, ayun oh, may pagkaputi. Ito kahit ito yung mga itim niyang part. Sa yellow ganun din pero hindi masyado halata, no? Pangalawang Vespa na to na nahiram natin. Pero parehas tayo din nakakatikim ng stock. Pero uy, may dakasin na dito. Okay na yan. Okay na yan. Gusto ko mag milk tea. Ganun lang kadali ang buhay. Ganun lang kadali ang desisyon. Kabili na tayo. 3. Okay talaga may gulay board. Kahit na medyo mababa yung hook, okay pa rin. Yung itsura ng cockpit natin maganda for me kasi gusto ko yung analog na ganun niya. Ang lakas maka-classic ng dating. Ipagpapalit ko ba ang ADV 150 ko for a Vespa S125? Tingin ko okay ako. Okay pa rin naman ADV sa akin. Okay rin ako na ipalit kasi parang nararamdaman ko na kung bakit siya upgrade. Tsaka mas nai-inlove na ata ako sa mga classic bikes. So parang okay din na maiba at tsaka may dating. Malapit na rin tayo sa bahay. So I guess we can end the video here. Naka-experience na naman tayo ng ibang Vespa. This time S125. Dati kasi Primavera ata. That's 150cc. Hindi ko naramdaman ang 25 difference na cc. So ang lakas pa rin ito. Mas malakas kaysa sa ADV natin, lalo na sa early power. So yun lang, thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Road to 10k subs, let's go! Ride safe everyone, peace!